Magandang umaga mga kasaka. Ang discussion natin o topic natin ngayon ay paano i-control ang mga leaf folder na sumisira sa dahon ng ating mga palay. So ayan po, kailangan po ay pakinggan ninyo at makinig kayo hanggang sa dulo ng ating lesson ngayon sa araw na ito. So ganito po yung sinasabi sa inyong mga uod sa ating palayan, na kung saan yan ay sumisira sa tissue ng ating dahon ng palay. So ayan, ito na po yung leaf folder na uod, yan tignan niyo, kinakain niya po yung tissue ng palay at dyan siya naninirahan hanggang sa siya po ay maging pupa. Ayan po, yan, uod na po yan. Ang infestation nito ay kinakain niya yung green na tissue ng palay. At syempre, kapag nakain na yun, magiging puti na po yung dahon ng ating palay. Ang mangyari po dito, kapag kinain na niya po yung tissue ng dahon ng ating palay, magiging puti na po yun. So, ibig sabihin nun ay mayroon na tayong tinatawag na pagkasira ng dahon ng ating mga palay, na kung saan naapektuhan ng paglaki ng ating mga palay. Ayan, nandyan na sa kamay ko. Ayan, yan siya, yan. Yan po ang uod na yan. Ang may kagagawan ng pagputi ng ating dahon ng palay. Tinitiklop niya ang palay. Kanya pong nirorol ito. At dyan siya naninirahan at kinakain niya ang tissue ng palay, kaya nagiging puti ang dahon ng palay. So yan po, hanggang sa siya ay magiging pupa at pagkatapos ay maging maliliit na mga paro-paro. Kapag po na-damage nila ang palay, ano yan, hanggang 20 to 30% po ang mawawala sa ani natin. So ihanda na po natin yung ating pag-control sa leaf folder. So ito na po yung ating spray can at magmimix na po tayo sa insecticide na kakailanganin para sa pag-control ng ating leaf folder. So ayan, nakahanda na po yung spray can natin. 16 liters po ang laman yan. At nandyan na rin yung insecticide na kakailanganin natin. So magtitimpla na po tayo. At tingnan niyo mabuti kung paano namin gagawin. So ayan na po yung mga leaf folder, yan. Mga nakuha ko po sa mga dahon ng palay na kung saan po ay tiniklop nila o binilot po nila. Ayan po. You see? Okay. So ayan po. Yan po ang tinatawag nating na leaf folder. Nasa uod or larvae stage po sila. Okay? Ayan mga kasaka, nahanda na po yung pagtitimpla natin ng ating pag-control sa leaf folder na yan. So gagamit pa tayo ng insecticide at saka sprayer na 16 liters capacity. So ganito lang po yan ang gagawin natin. Sa paghahanda natin ay kailangan po na tayo ay mayroong mga paghahanda sa sarili. So kailangan meron tayong mask, meron po tayo sanang guantes, pwede pa, mas maganda pa. At kung maaari ay gagamit tayo ng face shield para hindi po maambunan yung mukha natin kapag tayo ay nag-i-spray. So sa isang spray can po, kapag sa tinatawag nating control stage ng mga leaf folder na yan, ay naglalagay po tayo ng mga 3 takal na pestisidyo sa isang 16 liter na spray can. So ayan, tingnan nyo po kung paano ko gagawin yan. At makikita ninyo, para sa ganon, ito rin po ay gagawin ninyo kapag nagkaroon kayo
ng ganitong problema sa inyong palayan. So, kagaya ng sinabi ko, ang mga yan ay umaatake hanggang sa pagsusuwi, hanggang sa pagsasapaw ng ating mga palay. So, ayan po. So, start na po tayo. So, ayan konting palaala. Maaari ay huwag tayong magpunta sa lugar na kung saan ay kubong o yung bang close. Dapat ay sa lugar na kung saan maluwang para po yung amoy ng lason ay hindi po mag-concentrate sa atin. So, ayan po. Nandyan na po yung ating insecticide at sprayer. So, ayan. Mga kasaka, start na po tayo sa ating pagtitimpla. So, ganito lamang po gagawin natin. Lagyan na po natin ng tubig ang ating sprayer at magtimpla na po tayo. Tatlong takip po ng pestisidyo ang ilalagay natin. Hindi po natin i-mix, kusang mag-mix yan kapag nag-spray na po tayo. O tandaan nyo na, tatlong puno ng ating takip ng pestisidyo ang ilagay sa 16 liter na spray can para sa control. Okay. So kapag hindi po natanggal ang mga insecticide na yan, mga peste na yan, o mga kulisap na yan, o mga uod na yan ng after spraying ng 3 days, pwede ulit kayo mag-spray pagkatapos ng 3 araw para po siguradong mamamatay po sila. At ituturo ko rin sa inyo kung paano ang tamang pag-i-spray. Hindi lamang po na ganyan na basta na lamang mag-spray kayo. Sabihin natin na sa 1 hektarya kailangan nyo ng 5 hanggang 10 spray can na halo ng pestisidyo para i-spray sa 1 hektaryang lupa. Pero depende na rin sa laki ng inyong mga palay. Kasi kung mas malalaki na sila, mas malaki o mas madaming ang kailangan nilang spray sa kanila. So, tandaan nyo, 5 to 10 spray can po ang kailangan natin sa 1 hektarya ng bukid o palayan po natin. Ang pag-i-spray po ay ginagawa yan sa kung saan ito ay maagang maaga. Yung hindi pa po sumisikat yung araw. Yan po yung pinapakagandang pagkakataon o oras na para mag-spray yung umaga, early in the morning or late in the afternoon. So, ganyan po ang suggestion ko sa pag-spray. Ganyan po talaga ang dapat na ginagawa natin kapag tayo ay nag-spray. Sa umaga, maagang maaga at late in the afternoon. So, ayan po. So, ayan. Start na po tayo sa pag-spray. Tandaan lang po natin, ang pag-spray po natin ay tingnan natin mabuti na kung saan ito po ay na-sprayan lahat ang ating palayan. Takpan na po natin yung spray can at kung sakali mang mayroon kayong nahawakan o nadikit sa inyo yung lason, yung insecticide, ay kailangan po yan naugasan sa running water. Huwag nating hayaan po na madikit ang lason sa ating katawan. Ay yan po ay delikado. So, ugasan po natin yan sa running water. Kapag po natakpan na natin yan, kahit hindi natin imimix yan, kusang mamimix yan kapag binombahan na po natin yung spray can. Okay? So, ayan. Medyo mabigat lang po yung ganyan. Imagine, 16 liter po yan. Talagang nakakapagod din ang mag-spray. Sa spray po natin ay umpisan po natin sa gilid. Sa pilapil pa lang po, palibutan natin yan. Pagkatapos mapalibutan, ay sa gitna na po tayo mag-spray. Bakit po? Dapat kasi inuuna natin yung paligid niyan para kung sakaling may mga lilipad na mga insekto, yung liliparan nila na-sprayan na yan. Madikit na sila sa lason ng insecticide at sila na po ay mapubuksa.
Ganyan po ang gagawin po natin. Ang gagamitin po natin na sprayer, yan, yung isa lang po yung kanyang tinatawag nating rod. Yung rod, I should say, ay isa lang po yung butas sa kanyang dulo. Ito kasi yung maganda, pababa yung pagbulusok ng binubomba nating tubig. Maganda po yung ganitong klase ng sprayer. Okay, so ayan po. Dapat yan din po ay yung bang tinatawag nating yung mahaba po yung tangkay ng sprayer natin, yung rod natin. So ayan, tingnan niyo. Yan. Yan muna, sa pilapil muna ako mag-umpisa. Okay. So tingnan niyo lang. So ayan, dahan-dahan lang tayo sa pag-spray para hindi po natin matapakan yung mga puno ng palay. Yan, tingnan niyo, sa gilid lang ako nag-umpisa, nag-start sa may pilapil. Ayan. Tuloy-tuloy lang po ako sa pag-spray. Ayan, mahirap din po ang mag-spray, nakakapagod. Lalo na ako kung hindi kayo sanay. Pero tingnan niyo yung rod ng sprayer. Yung kanyang dulo ay ang ganda yung ang ganda yung pag labas ng tubig. Oh, tingnan niyo, ang ganda-ganda oh. Hindi na pupunta sa taas, talagang bababa. Talagang concentrated sa mga dahon ng palay po natin. O yan po. So ayan, tuloy-tuloy lang po tayo. Yan. So mahirap din po ang pag-spray. Nakakapagod. Imagine yung isang kamay mo nagbobomba, tapos yung isang kamay mo siya naman yung nag-spray. O ayan o. Mahirap po lalo na kapag malubak. Nako, mahirap po mag-spray dyan. At saka tingnan nyo man po, mabigat po yung 16 liters na yan. Kala nyo isang timba po yan ng tubig. Mabigat din, hindi kasanay. So pagkatapos po sa gilid, ayan, sa gitna na po tayo mag-spray. Medyo na po yan, talagang paspasan na po yung pag-spray dyan. Kasi sa gitna na yan, kailangan na po na talagang siguradong lahat ay ma-sprayan. So ayan. So ganyan po yung pag-spray. Akala natin na madali lang, pero mahirap ang pag-spray po sa mga palayan natin. Lalo na kapag inaatake ng peste, kailangan na kailangan po yan para hindi po may mapiktuhan yung ani natin. So ayan. So ang payo ko, pagkatapos natin mag-spray ay kailangan po maghugas tayo ng mabuti. Kung maaari, maligo po tayo kasama po yung sabon. Sabunan natin yung ating katawan ng maigi para po ay mayroong maiiwang bakas ng lason sa ating katawan. Maganda na po yung tayo ay nag-iingat ng gusto. Maganda naman po ang tingdig ng palay ko dito. Sana po ay sa awa ng Diyos ay makaani naman po ako yung maximum na maani sa 1 hektarya. Kahit mga 80 to 100 lang po, okay na po yun sa magsasaka. Kapag nakapag 80 kayo o 100 kayo, okay na po yun. Meron na po tayo kita sa pagsasaka kapag ganyan ang average ng nakukuha natin sa 1 hektarya. Sa 80 to 100 sacks na tig 50 kilos. Okay na po yan. So ayan mga kasaka, ganyan po yung pag-spray natin. Pinapakita ko sa inyo para sa ganun ay alam din po ninyo ang tamang pag-spray sa ating mga palayan. Lalo na kapag mayroon ng umaatake na mga insekto o mga peste sa ating mga palayan. So ayan po ang naibahay ko sa inyo. So maraming salamat po sa panood ninyo sa video kong ito. Please subscribe to my channel, ang Magsakangang Guro. Ingat, God bless, hanggang sa muli. So maraming salamat po sa panood ninyo sa video kong ito. Hanggang sa muli. Ingat po kayo. Bye bye. God bless.